Sabado ngayon at walang pasok ang aking asawa kaya nag-decide siyang igala muna kami sa labas dahil matagal na rin kaming hindi nakagala. But before that, nagpaka-wash muna kami. Dito nga po pala sa US, kapag ikaw ay magpapaka-wash or magpapa-refill ng gas is ikaw mismo ang gagawa nun. So ang una muna namin ginawa is nagbayad muna kami dito sa may machine. Medyo nakaka-excite nga kasi first time ko ma-experience ang magpa-car wash dito sa US. Sa movies ko lang kasi nakikita yung mga ganitong bagay ba. First time din ata ng anak ko ma-experience ang magpa-car wash ng ganito. Kaya ito yung pinakaunang surprise daw ng asawa ko sa aming dalawa. Sabi niya kasi before kami pupunta dito is may surprise siya. Ito pala yung pagpapa-car wash. Ang pagpapa-car wash nga po pala dito is depends sa price na pipiliin mo. It's either Ultimate, Supreme, or kung ano-ano pang pwede mong piliin dyan sa price na yan. So ayan, pagkatapos naming magbayad ay pumasok na kami. Ang unang lalagay nila dyan ay of course yung sabon. Medyo nagantay pa kami ng konti para malagyan talaga ng sabon yung buong sasakyan bago kami pumasok doon sa may parang maraming hibla ng tela. Tapos ikot-ikot lang dyan sa buong sasakyan hanggang sa mapunas lahat yung mga dumi. Maingay sa loob kaya yung anak ko patingin-tingin siya sa labas kung anong nangyayari. Mostly yung reaction niyan sisigaw-sigaw pero ngayon parang natameme siya sa mga nakita niya sa labas. Mga ilang buwan din na hindi nakaka-carwash yung sasakyan ni Abby kaya talagang madumi yung mga lumabas ba. Yung super green na talaga siya ang dumi-dumi ng sasakyan. Kaya buti na lang talaga at nagpa-carwash din kami. Sinabihan ko nga siya noon kasi may naglilibot na mga batang nagka-car wash noon sa kanila. Pero sabi niya na huwag na lang daw muna siya magpa-car wash pagdating na lang daw namin dito sa may Virginia. Pagkatapos malagyan ng sabon at mapunasan ay mababanlawan na naman itong sasakyan. So parang may lumabas na parang ulan. Kaya ayan, tingin-tingin ulit yung batang curious. Pagkatapos ng mabanlawan is pupunta na dun sa may blower at ibo-blower na yung sasakyan para maging tuyo na. It takes parang 5 minutes na matapos lahat-lahat ng pagka-car wash dito. Napakabilis lang. Siguro depende rin sa price na pinili mo kung ano yung service, 'di ba? Pero at least ayan medyo nabawasan na din yung dumi sa sasakyan at naging maliwalas. Magpapahangin pa nga sana kami dyan ng gulong ng sasakyan kaso nga lang hindi namin makita kung saan yung hangin. Tapos magpapavacuum din sana kaso nga lang hindi na namin nagawa. Next time na lang daw. Uy, super excited ang mga person na lumapas. Since nagpunta kasi kami dito sa may Virginia ay tumira kami sa base ng more than 1 month na. Walang gala-gala, buti na lang at ginala kami ngayon ng aking Diyosawa. Kompleto naman ang nasa loob ng base kasi meron silang private na beach, playground, marketplace at saka mall. Pero iba pa rin talaga yung pumunta ka sa outside world na makita yung mga tao. May mga tao naman sa loob ng base pero they are very busy persons. Kaya kapag kami lumalabas ni Alexander for a walk, parang abandon talaga yung place kasi konti lang talaga yung tao. Pero okay lang naman kasi you feel safe inside kahit hanggang alas 7 ka dun sa labas, safe na safe ka. Pero iba pa rin talaga yung makita mo yung maraming tao sa sasakyan at saka yung amoy ng city. It smells like city talaga. Actually, hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni Habiba pero relax, tiwala lang sa kanya ba. Pero pagdating namin dun sa may sinabi niyang pupuntahan namin ay close pala, mag-o-open pala yun ng 10 a.m. Kaya we decided to go out. Kasi kailangan namang mag-stay kami doon sa sasakyan at mag-antay. Kaya sabi ko, punta tayo sa malapit na park. So ayan, nagpunta kami dito sa may park nila. Hinayaan ko nga yung anak namin maglakad-lakad at ma-explore yung place. Dito normal ka lang makakita ng mga pato o kaya ng mga gansa sa mga park. At ayan, tuwang-tuwa ang bata. Gusto niya daw hawakan yung mga gansa. So sabi ko sa kanya ay hindi pwedeng hawakan yung mga gansa. At ayan, takbo-takbo siya. Habol-habol yung tatay. Sa galaan, si tatay niya yung tagahabol sa bata at ako naman tagahawak sa camera. That is called division of labor.
And yes, we are in Virginia, so Virginia is for lovers. Kahit forever silang nakaupo dyan, hindi sila mangangalay sa isa't isa. Pagkatapos namin maglibot sa park, ay pumunta naman kami dito sa my town center of Virginia Beach. So mostly yung makikita natin dito is mostly a sculpture of man and woman kissing or a bird together. Yeah, it symbolizes Virginia. Virginia is for lovers. Since malapit nang mag-alas 10 at hindi pa kami kumain ng agahan ni Alexander kasi si tatay niya is kumain na siya. Wala naman talaga kasi kaming balak lumabas ngayon, kaso nga lang ay sabi ko sa kanya, nagko-complain kasi ako sa kanya na bakit hindi tayo lumalabas. Lalabas lang sana kami out of the lodge para walk around the neighborhood dun sa may base, kaso nga lang ay parang medyo naawa naman yung tatay, kaya sabi niya sige labas na tayo. One of the reason kaya hindi kami nakakalabas is wala pa akong ID, pero meron naman akong passport at may visa, kaso nga lang wala yung residence ID ko ba. At saka baka daw hindi kami makabalik sa base ulit. Pero buti na lang, okay naman, nakabalik naman kami sa base at wala na naging problema sa labas. Dahil nga hindi nakakain yung anak namin ng agahan is nag-decide kami na pumunta muna pakainin yung bata. Para kapag pumunta kami sa arcade is hindi siya mag-complain at busog siyang makipaglaro. Mostly kasi sa mga arcade, bawal lang inumin, bawal ang pagkain, kaya kailangan talaga naming busugin yung bata bago kami pumasok doon. At ayan, pagkatapos nga naming kumain ay sakto namang alas 10 na, kaya pwede na kaming pumasok sa may arcade. Super excited nga yung bata nung makita niya yung mga baril-barilan. Yun lang talaga kasi yung favorite niya, baril at saka yung mga cars. Wala pang masyadong katao-tao dito kasi ka-open lang ng arcade. Kaya pwede namin laruin kahit anong gusto namin. Pero kahit marami namang tao dito, is makakalaro ka pa rin dahil napakaraming mga machines na pwede mong laruin. I'm so happy na makita yung anak ko na experience niyang maglaro sa mga ganitong bagay. At parang nabuhay din yung pagka-inner child ko dahil hindi ko to nagawa nung bata pa ako. Kaya napakaswerte ng anak namin dahil he is able to experience everything. And I'm also thankful to my husband because he doesn't think of how much we're going to spend, but he thinks of the memories that we're going to create together as a family. Pagkatapos nga ay pumunta naman kami dito sa may bowling area. Dito nga po pala kailangan mo magpalit ng sapatos. Hindi ko alam kung bakit, anong rason para magpalit ng sapatos dito sa may bowling area. Siguro dahil kasi slippery. Ewan ko. And then ayan, we take turn. So for Alexander, meron siyang ganyan. Doon siya na magpapagulong ng bola. And then tatlo kami siyang maglalaro. Mga 30 minutes nga kami naglaro dito. Buti na lang natapos namin yung isang round in 30 minutes. Ako nga po pala yung nangungulalat dyan sa bowling. Nangunguna yung asawa ko, tapos yung anak ko, tapos ako yung last. Hindi ko alam kung saan ako magaling na laro. Indoor and outdoor games. Kulalat ako, charis. And finally, natapos na nga yung laro namin at ang panalo si Matthew and then anak ko, tapos ako yung last. But that's okay, at least we all enjoy. Pagkatapos namin mag-bowling ay inayos namin yung lugar kung saan kami naglaro, and then nagpunta naman kami dito sa may mini golf. So dito para kang nag-journey, merong numbers 1 to 12. Pagkatapos ng number 1, punta ka ng number 2 hanggang matapos mo yung 12. So dahil may kasama kaming bata, ang gulo ng laro namin. Pupunta kami ng number 1, tapos mag-jump kami ng number 3, tapos balik ulit ng number 2. Tapos hahawak-hawakan niya yung bola, hagis-hagis. Pero hinahayaan na lang namin siya as long as hindi siya makakagulo sa mga ibang batang naglalaro. Well, mukha naman siya nag-enjoy sa mga views kasi may mga pirates, parang may mga boats, birds na makikita mo sa mga walls. Maganda yung setup niya. Pagkatapos namin sa mini golf ay nagpunta kami sa go-kart at ito yung pinaka hindi ko ma-explain na experience ko. My goodness. Dahil wala ngang magbabantay sa bata, yung una munang pumasok yung aking asawa. Before ka nga dito mag go-kart ay meron muna silang
briefing kung ano yung mga dapat gawin at ang mga hindi dapat gawin kapag nag-go-kart. So, dapat safety first. So, mag-wear ka ng helmet, lahat ng mga gamit na phone or mga nasa bulsa mo is kailangan mong iwan muna doon sa may compartment. Akala ko nung una nagbibiro lang yung asawa ko, nasasali talaga ako sa go-kart. Pero maya-maya after niyang magbayad, binibigay niya sa akin yung ticket kasama daw ako sa go-kart. Na-shock talaga ako dahil kasi hindi man talaga ako marunong mag-drive. Pagkatapos nilang maglaro ay ako naman ang sunod. Grabe, yang hiya talaga ako dyan kasi ako lang talaga yung babae. Nakikita ko lahat ng mga unang batches na naglaro ng go-kart ay mga boys talaga. Tapos ang bibilis pa nilang magpatakbo. Kaya kabado talaga ako dyan. Napadasal nga ako dyan. Makakalabas pa kaya akong buhay neto ba? Akala nila kasi ako yung unang pumasok, employee ako. Pero hindi nila alam kasama nila ako maglalaro sa go-kart. Tapos ako pa yung number 1 in line, chur. Una-una wala talaga akong experience ng paglalaro ng ganito. Buti na lang at least sa Philippines nag-try ako mag-drive ng sasakyan. At nag-try din ng bumper car sa Baguio. Sa una at least nakakasabay pa ako sa kanila. Pero maya-maya parang napapabilis na sila yung pagpapatakbo. Grabe yung kaba ko dyan. Gusto ko na nga matapos yan para makalabas na ako. So, in-enjoy ko na lang ang moment hanggang sa matapos yung paglalaro. Grabe ba ang harsh. Ayoko nang ulitin to. Nagpapasalamat pa rin ako sa asawa ko dahil he let me try this pa. Ako man ang pinakahuli pero I feel like I'm the champion kasi I first tried it. And oh my gosh, thank you. Natapos natin. Medyo nangahilo nga ako dito at ayoko pang lumabas. Dahil medyo nahihiya din ako sa mga nabump ko doon sa loob. At pagkatapos I decided to end the day by having a dinner at the dockside. Napakasarap ng weather dito. The place is just amazing. Hanggang dito na lang. Thank you for watching everyone. See you on my next vlog. Thank you.